Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Kahit anong klase ng sasakyan ay bawal pumasok. B. Huminto. C. May dead end sa unahan. Ang tamang sagot, letter A. Kahit anong klase ng sasakyan ay bawal pumasok. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Ang layo ng susunod na intersection ay 30 kilometro. B. Nakatakdang haba ng sasakyan. C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Nakatakdang tulin ng sasakyan. Ang isang lubos na katwiran kung saan ang isang bata ay maaaring sumakay ng motorsiklo bilang isang pasahero ay A. Kung ang paa ng bata ay komportabling nakaapak sa footpeg ng motorsiklo. B. Kung ang batang nakasakay ay nagmamadaling makarating sa paaralan. C. Kung ang batang nakasakay ay may pahintulot ng magulang. Ang tamang sagot, letter A. Kung ang paa ng bata ay komportabling nakaapak sa footpeg ng motorsiklo. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Ang tamang sagot, letter C. Ilog. Alin sa mga sumusunod ang nangangahulugang pagtatapos ng itinakdang bilis? A. B. Or C? Ang tamang sagot, letter B. Ang paghahatid ng pagkain gaya ng pizza, burger at iba pa gamit ang motorsiklo ay isang trabaho na kinakailangan ng bilis. Gayunpaman, ang driver ay upang makahabol lamang sa oras. A. Maaring gumamit sa bangketa o gutter ng kalsada. B. Hindi maaring dumaan sa bangketa. C. Maaring laktawan ang daan na pang motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B. Hindi maaring dumaan sa bangketa. Nasa rotonda ka na at malapit ka nang lumabas. Kailan ka dapat magsenyas? A. Magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago lumabas. B. Magsenyas pa kanan habang papasok at magsenyas pa kaliwa para lumabas sa rotonda. C. Magsenyas pa kaliwa habang papasok at panatilihin ang senyas hanggang makalabas. Ang tamang sagot, letter A. Magdahan-dahan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago ka lumabas. Ano ang tamang senyas kung liliko pa kanan? A. B. Or C? Ang tamang sagot, letter C. Ang tamang pagsuri sa dami ng langis ay kailangang A. Nakatayo ang motor. B. Ang motorsiklo ay nakatayo sa gilid ng lalagyan ng langis. C. Ang motorsiklo ay nakatayo sa tabi ng lalagyan ng langis. Ang tamang sagot, letter A. Nakatayo ang motorsiklo. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Ang tamang sagot, letter B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Ang saddlebag sa motorsiklo ay hindi dapat A. Mas mababa sa upuan ng driver. B. Mas mataas sa tangke ng gasolina. C. Mas mataas sa upuan ng driver. Ang tamang sagot, letter C. Mas mataas sa upuan ng driver. Kung sa tingin mo ang sasakyan na iyong naabutan ay hindi nagbibigay sa iyo ng tamang paraan, dapat A. Lampasan. B. Gamitan ng busina. C. Magmaneho ng mabilis. Ang tamang sagot, letter B. Gamitan ng busina. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Hindi tamang paggamit ng linya.
B. Disregarding traffic sign. C. Disobeying traffic sign. Ang tamang sagot, letter B, disregarding traffic sign. Paano kahudyatan ng isang cruising patrol ng paaralan upang huminto? A. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang pulang ilaw. B. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng sinyas ng braso. C. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng stop sign. Ang tamang sagot, letter C, sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang stop sign. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal ang lumiko. B. Isang direksyon lamang. C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Ang tamang sagot, letter C, bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal ang pumarada. C. Hintuan ng bus. Ang tamang sagot, letter A, bawal mag-overtake. Ano ang dapat mong gawin pag nakita mo ang tanda na ito? A. Dapat kang magbigay daan. B. Ikaw ay may right of way. C. Early warning device. Ang tamang sagot, letter A, dapat kang magbigay daan. Aling larawan ang nagpapakita ng ipinagbabawal na pag-overtake? A. B. Or C? Ang tamang sagot, letter B. Ano ang dapat na maximum na timbang ng iyong motorsiklo? A. 2 beses ng bigat ng aking katawan. B. 3 beses ng bigat ng aking katawan. C. 4 na beses ng bigat ng aking katawan. Ang tamang sagot, letter B, 3 beses ng bigat ng aking katawan. Nasa likod ka ng isang malaking sasakyan. Paano mo mapagbuti ang iyong pananaw sa unahan? A. Lumipat sa kanan. B. Manatili sa malayong likuran. C. Mag-overtake sa lalong madaling panahon. Ang tamang sagot, letter B, manatili sa malayong likuran. Para sa mga motorsiklo, kapag paparating ka sa palusong, ang driver ay dapat na A. Lumipat sa neutral. B. Lumipat sa mas mataas na gear. C. Lumipat sa mas mababang gear. Ang tamang sagot, letter C, lumipat sa mas mababang gear. Ano ang nilabag ng rider na ito? Letter A. Republic Act No. 10666 o Children's Safety in Motorcycle Act. Letter B. Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act. Or letter C. Republic Act No. 10916 or Speed Limiter Act. Ang tamang sagot, letter A. Republic Act No. 10666 o Children's Safety in Motorcycle Act. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? A. Maari kang mag-overtake. B. Pinagbabawal ang pagpalit ng lane. C. Pinahihintulutan ang pag-U-turn. Ang tamang sagot, letter B. Pinagbabawal ang pagpalit ng lane. Ano ang dapat mong gawin kung nais mong mag-overtake sa sasakyan sa iyong harapan ngunit hindi ka sigurado kung ligtas ito? A. Huwag mag-overtake kung nag-aalinlangan. B. Sundin ang isa pang sasakyan na nag-overtake. C. Bilisan ang iyong takbo pero magpailaw na ng iyong headlight para sa mga paparating na sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Huwag mag-overtake kung nag-aalinlangan. Ang isang driver ay maaring ma-exempt mula sa suot na helmet. A. Sa kondisyon ng driver ay nagnanais na gamitin ang motorsiklo sa isang maikling drive lamang.
B. Sa kondisyon ng mahabang biyahe ay hindi sa abalang kalsada. C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsuot ng helmet. Ang tamang sagot, letter C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsuot ng helmet. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? A. Maaari kang mag-overtake. B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. C. Pinapahintulutan ang pag-U-turn. Ang tamang sagot, letter B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. Anong ibig sabihin ng paunang babala na may riles ng tren? Letter A. Upang bigyan ng babala kaugnay ng bilis ng kanilang takbo. Letter B. Upang balaan ang mga motorista na hindi sila maaaring pumarada anumang oras. Or letter C. Upang balaan ang mga motorista na may riles ng tren sa unahang bahagi ng kalsada. Tamang sagot, letter C. Upang balaan ang mga motorista na may riles ng tren sa unahang bahagi ng kalsada. Ang mga linya, simbolo at mga salitang nakapinta sa kalsada ay tinatawag na letter A. Mga traffic signals. Letter B. Pavement markings. Letter C. Traffic hazards. Ang tamang sagot po is letter B. Pavement markings. Ano ang ibig sabihin ng paunang babala sa pagtawid sa riles? Letter A. Upang bigyan ng abiso ang bilis ng mga motorista. Letter B. Para balaan ang mga motorista na hindi sila maaaring pumarada kahit kailan. Letter C. Para balaan ang mga motorista na may level ng pagtawid sa riles sa unahan. Ang tamang sagot ay letter C. Para balaan ang mga motorista na may level ng pagtawid sa riles sa unahan. Kung liliko pa kanan, nararapat na letter A. Bagalan ang takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at mag-signal upang lumiko sa kanan. Letter B. Manatili sa kaliwang bahagi ng kalsada at mag-signal upang lumiko sa kanan 15 metro bago lumiko. Letter C. Manatili sa kanang daan ng kalsada at mag-signal upang lumiko sa kanan 30 metro bago lumiko. Ang tamang sagot ay letter A. Bagalan ang takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at mag-signal upang lumiko sa kanan. Ang mga traffic signs na nagbibigay impormasyon tungkol sa mga batas at regulasyong pantrapiko na kung hindi papansinin ay tinuturing na paglabag ay tinatawag na A. Regulatory signs. B. Warning signs. C. Informative signs. Ang tamang sagot, letter A. Regulatory signs. Ang dobling buong dilaw na linya ay blank. A. Ay hindi dapat tawiran kailanman. B. Ay hindi dapat tawiran maliban kung may pag-iingat. C. Wala sa pagpipilian. Ang tamang sagot, letter A. Ay hindi dapat tawiran kailanman. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ang tren. B. Daang tren. C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter B. Daang tren. Ano ang ibig sabihin ng senyas pantrapiko na ito? A. Bawal pumasok ang masasakyang 30 taon ang edad. B. Pinakamababang itinakdang bilis. C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ang tamang sagot, letter C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ang mga driver ay nararapat na laging magbigay ng daan para sa mga sasakyang may blinkers at sirena na nakabukas dahil sila ay A. Malaking sasakyan. B. Maliit na sasakyan. C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan or emergency. Ang tamang sagot, letter C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan or emergency. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangang daan ay maging maaliwalas para magpatuloy? Letter A. Totoo. Letter B. Hindi totoo. Letter C. Walang sagot. Ang tamang sagot, letter B. Hindi totoo.
Hindi ka dapat gumamit ng mobile phone habang nagmamaneho ng motorsiklo dahil A. Mahina ang sagap ng mobile phone kung bukas ang makina ng motorsiklo. B. Maapektuhan nito ang electronic system ng iyong sasakyan. C. Ito ay pinagbabawal ng batas at nakakasagabal ito sa iyong atensyon habang nagmamaneho. Ang tamang sagot, letter C. Ito ay pinagbabawal ng batas at nakakasagabal ito sa iyong atensyon habang nagmamaneho. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Mapanganib na nahuhulog na bato. B. Sirang kalsada. C. Matarik na kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Panganib sa nahuhulog na bato. Hindi ka maaring lumampas sa dilaw o puting linyang putol-putol. A. Kapag ikaw ay kakaliwa. B. Kapag ikaw ay mag-overtake sa one-way street. C. Kapag ikaw ay magiging balakid sa daloy ng trapiko. Ang tamang sagot, letter C. Kapag ikaw ay magiging balakid sa daloy ng trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang truck. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang kotse. Ang tamang sagot, letter A. Bawal pumasok ang truck. Ano ang dapat mong gawin sa kumikislap na dilaw na pantrapikong ilaw? A. Ang signal na ito ay nagsasabi na hindi ka makakaliko sa sangang daan kaya dumiretso ka na lang. B. Magmaneho ng maingat para itong give way sign. C. Huminto, magbigay daan at magpatuloy kapag ligtas. Ang tamang sagot, letter B. Magmaneho ng maingat para itong give way sign. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Huminto ka. C. Magbigay ka. Ang tamang sagot, letter B. Huminto ka. Ang U-turn ay ginagamit para baguhin ang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan? Letter A. Kung walang U-turn sign na nakalagay. B. Sa one-way na kalye. C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta sa sagabal o masamang aksidente. Ang tamang sagot, letter C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o masamang aksidente. Ayon sa Republic Act 10666, ang mga bata ay maaaring sumakay sa motorsiklo kung sila ay nakasuot ng standard protective helmet, komportabling naabot ang mga paa ng standard foot peg at letter A. Nakakakapit ang bata sa rider set handle. Letter B. Nakakahawak sa balikat ng driver. Letter C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Ang tamang sagot, letter C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Ang paglipat ng linya sa sangang daan ay A. Napakaligtas. B. Ligtas. C. Hindi ligtas. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ligtas. Hindi ka maaaring bumusina maliban na lamang kung A. May sasakyan na umaandar na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. B. Kailangan mong agawin ang pansin ng traffic enforcer. C. Magbigay ng sinyalis na ikaw ay paparating. Ang tamang sagot, letter A. May mga sasakyan na umaandar na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang aksyon na ito ay maaaring magdulot sa iyo na mapasagadsad at mawalan ng kontrol kapag gumawa ka ng biglaang paglipat lalo na sa basa at posibleng madulas na kalsada. A. Hindi tamang pagpreno. B. Lumilikong mabagal. C. Akselerasyong napakabagal. Ang tamang sagot, letter A. Hindi tamang pagpreno. Ang bilis ng pagmamaneho mo sa gabi ay dapat nakadepende sa A. Pisikal at mental na kondisyon at husay ng driver. B. Kakayahan ng sasakyan at lagay ng panahon. C. Lahat ng sagot. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng sagot. Paano ka naapektuhan ng alak? A. Pinapabilis nito ang iyong reaksyon. B. Pinabubuti nito ang iyong koordinasyon.
C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Ang tamang sagot, letter C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Ang mga driver ng motorsiklo ay dapat palaging nag-iingat. Upang magawa ito, sila ay nangangailangan na nakasuot ng A. Mga helmet na laan sa trabahong pang-construction. B. Standard protective helmets. C. Sombrero ng pulis o gloves. Ang tamang sagot, letter B. Standard protective helmets. Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay inaantok habang nagmamaneho? A. Buksan ang radyo ng napakalakas. B. Magmaneho ng higit na mabilis. C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Ang tamang sagot, letter C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Kung kailangan mong magsuot ng salamin sa mata upang makakita ng malinaw, kailan mo ito dapat isuot kung ikaw ay magmamaneho? A. Sa hindi magandang panahon. B. Sa gabi. C. Sa lahat ng oras. Ang tamang sagot, letter C. Sa lahat ng oras. Ang panglikong signal na ilaw ay dapat gamitin kapag A. Nagmamaneho ng maayos. B. Ipaparating ang iyong intensyon sa mga driver na nasa paligid mo. C. Dapat kang bigyan ng daan. Ang tamang sagot, letter B. Ipaparating ang iyong intensyon sa mga driver na nasa paligid mo. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko pa kanan mula sa intersection patungong one-way street? A. Manatili sa pinakakanan na lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane. C. Manatili sa pinakagitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Manatili sa pinakakanan na lane. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Bawal lumiko pa kaliwa. B. One-way ang kalsada sa kaliwa. C. Labasan sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A. Bawal lumiko pa kaliwa. Alin sa mga sitwasyong maaring gamitin ang telepono habang nagmamaneho ng sasakyan? A. Kung ito ay isang mahalagang tawag. B. Kung magaan ang trapiko. C. Wala sa itaas. Ang tamang sagot, letter C. Wala sa itaas. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Ang tamang sagot, letter B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter A. Humanda sa paghinto. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Gilid ng kalsada. Kung higit sa isang driver ang dumating sa four-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan? A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. B. Ang driver na huling dumating ang siyang dapat unang umandar. C. Ang driver na higit na malaking sasakyan ang siyang unang dapat umandar. Ang tamang sagot, letter A. Ang driver na unang dumating ang siyang dapat na unang umandar. Kailan ka maaaring maghintay sa dilaw o yellow box sa sangang daan? A. Kapag ang traffic light ay pula. B. Kapag nakatigil ka sa daloy ng trapiko. C. Hindi kailanman. Ang sangang daan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Ang tamang sagot, letter C. Hindi kailanman. Ang sangang daan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Ano ang maksimum na parusa para sa paulit-ulit na paglabag sa Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act? A. Pagkabilanggo ng 6 na taon. B. Multang 50,000 pesos. C. Pagbawi ng driver's license.
Ang tamang sagot, letter C, pagbawi ng driver's license. Magkano ang parusa para sa pangalawang opensa ng Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A. 1,000 pesos. B. 5,000 pesos. C. 7,000 pesos. Ang tamang sagot, letter B, 5,000 pesos. Kapag nakaengkwentro ka sa daan ng mga sasakyang pang-emergency kagaya ng ambulansya, fire truck na sumeserena, ano ang dapat mong gawin? A. Huwag mo silang pansinin. B. Magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. C. Harangan ang kanilang daanan. Ang tamang sagot, letter B, magbigay daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. Ang panuntunan sa right of way ay nagbibigay ng A. Pangunahing karapatan bilang mga driver. B. Mga batas kapag nagbigay ng daan sa iba. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C, lahat ng nabanggit. Ang angkop na sinyas kung liliko sa kaliwa ay A. Ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. B. Ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas. C. Ang kaliwang kamay ay nakababa at nakaturo sa lupa. Ang tamang sagot, letter A. Ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. Ano ang kulay ng traffic light na nagsasabi ng go o maaari ka nang umandar? A. Asul. B. Berde. C. Dilaw. Ang tamang sagot, letter B, berde. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang mahabang direksyon ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A, matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. B. Delikado ang kurbada sa kanan. C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter A, delikado ang kurbada sa kaliwa. Ang linyang putol-putol ay palatandaan na A. Maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. B. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter A, maaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Motorcycle lane. B. Bike lane. C. Bangketa. Ang tamang sagot, letter B, bike lane. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay paparating sa intersection at ang ilaw pantrapiko ay naging dilaw mula sa kulay na berde? A. Magpatuloy sa iyong kasalukuyang bilis. B. Tumigil kahit na nasa intersection. C. Tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Ang tamang sagot, letter C, tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Ang mga mandato ng LTO ay magrehistro ng mga sasakyan na emission compliant at nararapat na dapat gamitin, magbigay kaayusan sa kalsada at A. Panatilihin ang kalinisan ng kalsada. B. Bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. C. Gumawa ng patnubay na may kinalaman sa prangkisa ng sasakyang publiko. Ang tamang sagot, letter B. Bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. Ang isang putol-putol na puting linya sa dalawang daan na kalsada ay A. Pagdaan o pag-overtake ay maaaring gawin kahit anong oras. B. Walang mag-o-overtake. C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay dumating sa intersection na may sirang mga signal pantrapiko? A.
Ipagpalagay na ang intersection ay nakasinyas ng hinto sa lahat ng direksyon. B. Bilisan ang takbo. C. Bagalan ang takbo at hintayin ang traffic enforcer. Ang tamang sagot, letter A. Ipagpalagay na ang intersection ay nakasinyas ng hinto sa lahat ng direksyon. Ano ang dapat na haba ng saddlebox o bag? A. Ang haba ay hindi dapat lalagpas sa dulong bahagi ng likuran ng 6 na pulgada. B. Ang haba ay hindi dapat lalagpas sa dulong bahagi ng likuran. C. Ang haba ay hindi dapat lumagpas sa upuan ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B. Ang haba ay hindi dapat lalagpas sa dulong bahagi ng likuran. Ayon sa Republic Act 10666, alin sa mga sumusunod ang nagbabawal sa driver na mag-angkas ng bata? A. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 40 km kada oras. B. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 50 metro kada oras. C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km kada oras. Ang tamang sagot, letter C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km kada oras. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. B. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. C. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Ang tamang sagot, letter C. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Lugar ng ospital. B. Lugar ng paaralan. C. Daang tren. Ang tamang sagot, letter B. Lugar ng paaralan. Kailan mo dapat suriin ang level ng langis ng iyong makina? A. Kada 600 kilometro. B. Bago ang mahabang lakbayin. C. Umagang umaga. Ang tamang sagot, letter B. Bago ang mahabang lakbayin. Sa anong pangyayari maaring pumarada sa harapan ng pasukan ng ospital? A. Kapag sumusundo ng pasyente. B. Wala. C. Kapag empleyado ka ng ospital. Ang tamang sagot, B. Wala. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung siya ay dadaan sa isang kalye na maraming tao na tumatawid? A. Bagalan ang takbo, maging alerto o maingat at tingnan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na bilis ng takbo. C. Bumusina at pailawin ang mga headlights. Ang tamang sagot, letter A. Bagalan ang takbo, maging alerto o maingat at tingnan kung ligtas ang pagdaan. Kung walang linyang minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Kahit saang bahagi ng kalsada. C. Sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Ayon sa Republic Act 4136, ang student driver's permit ay dapat hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang. B. 18 taong gulang. C. 20 taong gulang. Ang tamang sagot, letter A. 16 na taong gulang. Sa anong pagkakataon hindi maaring mag-overtake? A. Tuwing gabi. B. Kung umuulan. C. Blind curve. Ang tamang sagot, letter C. Sa blind curve. Ang ibig sabihin ng dubling puting putol-putol na linya sa daan ay A. Bawal mag-overtake sa kaliwang parte. B. Bawal mag-overtake sa kanang parte. C. Pwedeng mag-overtake sa kaliwa o kanan kapag walang panganib. Ang tamang sagot, letter C. Pwedeng mag-overtake sa kanan o kaliwa kapag walang panganib. Alin sa mga sumusunod ang gawaing paglabag sa pavement markings? A. Pagbusina. B. Bigla ang pagbagal ng takbo habang nakaberde ang ilaw. C. Paghinto at pagbaba ng pasahero sa tawiran ng mga tao. Ang tamang sagot, letter C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ang kulay berdeng traffic light sa intersection ay nangangahulugang A. Pinahintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pangtao.
B. Hindi pinahintulutang tumawid ang mga tao sa lahat ng pantawirang tao. C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Ang tamang sagot, letter C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Sa mga rotonda, alin sa mga sumusunod na mga sasakyan ang mayroong right of way? A. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. B. Mga sasakyan na papasok pa lamang. C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Ang tamang sagot, letter C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Upang makatulong sa pagbawas ng polusyon sa hangin, ano ang dapat mong gawin sa iyong preno? A. Pumreno ng maayos. B. Pumreno ng madalas. C. Pumreno ng biglaan. Ang tamang sagot, letter A. Pumreno ng maayos.